Hello everyone. Hello everyone. Wait. Alam ko po na na-miss nyo ako. Na-miss nyo ako because it's almost 2 months or more than 2 months po akong hindi nakapag-shoot or hindi ako nakapag-video or hindi ako nakapag-podcast. But now, I know that it's not my usual video because I'm about to sleep. But syempre, wala naman po tayong magagawa. Wala pong makakapigil pag si Lord ang nag-push sa'yo. Diba? And I'm so happy and thankful kasi po nasa episode 10 na po tayo ngayon. All glory to God. All glory to God. I'm really excited to share with you this topic, this lesson, this experience. Yes. And ang topic po natin ngayon is peace in the waiting period. Peace in the waiting period. Grabe po, no? With who? With God. With the Lord. Grabe po, no? I really believe na this is not just sharing. Hindi po ito basta lang po ako nagsasalita. But this is from God. I know na ito pong lahat na lalabas sa bibig ko, it's from Him and it's not from me. So, I hope, no. I always pray na ma-encourage kayo and matouch yung heart nyo na napakasarap pong mabuhay kasama ng Lord. So, ipapaalala ko lang po, I'm not Pastora. I just wanna share Jesus. At ang gusto pong i-share ng Lord sa atin ngayong gabi ay to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Grabe, napakagandang scripture po nito. May kanya-kanyang oras po tayo. Lahat po tayo may kanya-kanyang timing sa buhay. At kung gusto po natin ng kapayapaan habang naghihintay sa kalooban ng Panginoon, habang naghihintay sa bigger blessing, sa greater plan ng Panginoon, kailangan po natin sumunod sa Kanya. So I hope you will enjoy this video and you will listen, and I hope na mabless kayo. Sabi ko nga, ipinagpe-pray ko palagi yon na mabless kayo, na matouch yung heart nyo, ma-encourage kayo, kasi napakasarap po talaga, napakapayapa po talaga. So, yun. So, if you enjoy this video, please share it, like it, and comment. So, let's get right to this video kasi sobrang excited na po ako i-share sa inyo ito. Guys, always remember that God knows the right time, the right place, the right person, the right friend, the right love, the right work, job for you. And most importantly, God knows the right answer to your prayer. Always remember that there is a peace. Palagi natin yung tatandaan, itatatak natin sa puso't isip natin na merong peace. With who? With the Lord of God. Palagi po natin tatandaan yan. In this season of waiting, you need to trust and believe in Him. Because God is preparing you for a bigger blessing. Okay? Trust the Lord even if it hurts, unfair, lonely, broke, down, discouraged. Always remember that God will comfort you. Always remember that you will find hope with Him. You will find strength with Him. And the most importantly, you will find peace in Him.
Hindi po pwedeng gusto natin ng peace, pero wala po tayong right attitude while waiting. Importante po na kapag naghihintay tayo ay nasa tamang pag-iisip po tayo, or dapat po right attitude tayo. Palagi po natin i-check yung sarili natin. Hindi po pwedeng mamadaliin natin yung season natin. Hindi po pwedeng lagi tayong nagmamadali, na pangungunahan po natin ang gusto o kalooban ng Panginoon. Kasi kung gusto po natin ng kapayapaan, sumunod po tayo sa Panginoon. We need to obey Him. We need to follow Him kung ano po yung kalooban niya sa atin. Huwag po tayong magmadali. Huwag po natin siyang pangunahan. Kasi wala pong kapayapaan yun. Kapag sarili mong kagustuhan yung ginawa mo, kapag sarili mo yung inuna mo, wala po talagang peace kapag kagustuhan mo. Dapat kagustuhan at kalooban ng Diyos. Always remember that God wants the best for us. So we need to be contented. Kailangan po kontento tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Hindi po pwedeng inggit na inggit tayo sa iba. Bakit sila successful na, tayo nandito pa din, naghihintay? Bakit parang ang bagal ng proseso? Bakit yung iba may sasakyan na, may sarili ng bahay, tinatrato na ng tama, minamahal na ng tama, ano pa ba? Basta, kailangan kontento tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Okay? Kasi, guys, gusto natin ng breakthrough or miracle sa buhay natin. Pero ayaw nating maniwala sa Kanya. The most important reminder is don't forget to pray. Huwag po nating kakalimutan palagi ang magdasal. Kasi hindi pa tayo nagsasalita, may sagot na siya. Hindi pa tayo nagsasalita, naririnig niya na tayo. Because God knows what we need. Alam ng Diyos yun. Wala pang lumalabas sa bibig natin, may sagot na siya. 'Di ba? Grabe, napaka-powerful. In the middle of waiting, palagi po natin tatandaan, in the middle of waiting, pakakabahin niya tayo pero hindi niya tayo pababayaan. Okay? All we need is to pray, believe, obey, follow Him, and have faith in Him. Because always remember that you are loved, you are enough, you are worthy, you are chosen, you are gifted, and you are disciple of God. So before I end this video, mag-iwan po ako ng napakagandang verse sa inyo sa Ecclesiastes. Kanina po kasi nababanggit ko siya eh. Pero yun po siya, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Basahin ko po sa inyo. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Napakagandang verse po niyan. I hope na na-bless ko po kayo, na na-touch yung heart nyo, and na-encourage ko kayo. Ang tanong ko lang po is, kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Because always remember that your life really matters. Your time really matters. So, huwag na po tayong mag-aksaya ng panahon. Tanggapin na po natin ang Lord as our Savior and our own God.
Dahil napakapayapa po. So, yun, ay hindi ko po alam kung paano ako mag-outro kasi ayaw ko po talaga na matapos tong video na to. Itong ating sharing. Pero yun nga, na I'm always bring light to others. And sabi ko nga po, I'm not pastor. I just wanna share Jesus. So, yun lang po. Thank you po sa pakikinig and good night!